Espesyal ang manor na ito sa Pransya. Baka kilala ito ng ilan sa inyo dahil nakapunta na tayo rito 7 taon nang nakalipas. Matapos naming magsaliksik tungkol sa lugar, natuklasan namin ang maraming kasaysayan na di namin napansin dati. Kaya kinailangan naming bumalik at mag-video ulit. Inaasahan naming makakita ng guho o baka naman may ginagawang pagsasaayos. Pero hindi, pagdating namin doon, bukas lahat, bawat pinto walang kandado at halos pareho pa rin ang itsura nito gaya noong 7 taon na ang nakalipas. 20 taon nang walang nakatira dito pero parang walang humipo o gumalaw. Habang tinitingnan pa namin, lalo itong nagiging kakaiba. Dahil ang pamilya rito ay hindi pangkaraniwan. At ang huli sa kanila ay may hinahabol na halos di makuha. May totoong misteryo na nagtatago sa mga kwartong ito at sa pagkakataong ito, sa tingin namin ay sa wakas ay nalaman na namin kung ano talaga ang nangyari dito. Tara, pasok tayo sa loob. Sobrang excited ako sa exploration na to at ipakita sa inyo ang bahay na ito dahil para sa akin talagang nakaka-nostalgiang makabalik dito. At nalaman ko pa ang mas marami tungkol sa kasaysayan ng lugar na ito at ngayon alam ko na ang pamilyang ito ay nagsimula pa noong 1639. May narinig akong langot-not dito, sana kayanin ng ito ang bigat ko. Pero ipapakita ko sa inyo ang bahay na ito ngayon pati na rin ang hardin dahil napakahalaga nito sa kwento ng pamilyang ito. At ikukwento ko sa inyo ang lahat tungkol sa pamilyang Morel na nanirahan dito ng 4 na siglo bago pumanaw ang huling tao, si Ginoong Etienne, dito mismo sa loob ng bahay na ito. Napakaganda ng buhay. At parang walang hanggan din kasabay nito. Dapat nating tamasahin ang bawat sandali. Sana maipakita ko ito sa inyo sa pamamagitan ng mga ginagawa kong video at mga pakikipagsapalaran isinasama ko kayo. Sumugal ka, pumunta ka sa ibang lugar, subukan mo ang bago. Sinasabi ko sa iyo, sulit talaga. Hindi sulit na manatili lang sa bahay. Narinig mo ba ang mga kampana ng simbahan? Ang galing. Sige, simulan ko na. Magsisimula na ako. Tingnan mo ang hardin na kinaroroonan ko ngayon, mga 4:30 na ng hapon ngayon. At makikita mo kung paano namuhay ang pamilyang ito dito at marahil kung bakit sila nanatili rito ng 400 taon. Dahil para sa akin, napakaganda talaga ng lugar na ito. Katulad ng unang gusali dito, parang hiwalay na gusali ito at may maganda ring parol. Malamang naiwan dito ang mga gulong mula sa dati nilang mga karwaheng di kabayo. Titingnan ko ang loob ng kamalig na ito. Baka may mga bagay akong hindi napansin noong nakaraang paggalugad ko. Maraming bote ng alak ang naiwan dito. 12 ng mga bote ng alak na walang laman. Sige. At maraming gamit o kasangkapan. Pero wala namang nakakadagdag sa halaga ng kwento natin. Uy, tingnan mo yon. May lumang gilingan pa nga. Punuin mo ang palanggana ng tubig, paikuti ng gulong at oo, pwede mong hasain at tasahan ang mga kutsilyo at gamit. Kamay ang gamit sa pagpapaikot. Para sa mga interesado sa video na ginawa ko dito 7 o 8 taon nang nakalipas kasama ang kapatid kong lalaki. Ilalagay ko ang link sa taas. Kasama ko noon ang mahal kong kapatid sa isang magandang biyahe sa Pransya. Taong 2019 ba yon? Sa tingin ko, 2019 yon o baka nga 2018 pa. Tumatanda na ako, magda-29 na ako ngayong taon. At hindi ako makapaniwala. Noon, bata pa lang ako, 22 taong gulang. Gusto ko rin yung parol nila dito sa labas. Basta nakabitin lang dito nang parang wala lang. Kung uwi ka gamit ang kotse, iparada ito sa carport mo. At pagkatapos, oo, sisindihan lang sa gabi. Ibig kong sabihin, bibilhin ko talaga ang bahay na ito dito. Malamang gagawin nyo rin yon. At mayroon din silang maliit na pahingahang lugar dito na ngayon ay lubos ng natakpan ng mga baging. Iyan ang gate na pinasukan ko papasok dito sa property.
Sige. Ayun nga. Gusto ko lang kayong dalhin dito sa lugar na to. Ipakita sa inyo ang hardin sa likod, tapos dadalhin ko kaya sa isang buong paglilibot sa napakagandang manor na ito. Napansin ko rin na hindi ko ito na-explore dati, may bahay ng mga katulong dito, yung maliit na kubo sa labas. Hindi ko talaga alam. Bahay ba talaga ito ng mga katulong? O hindi, pero sigurado akong may mga katulong talaga ang mga taong ito nung araw. Nakikita ko na bukas ang bintana ngayon. Tara, pasok na tayo doon. Mas mukha pa nga itong parang isang bahay bantay, pero malinaw na hindi ito kastilyo. Nandun pa at kumpleto lahat ng gamit. Grabe yon para sa akin. Oo, kaya malamang may tagapagbantay o isang empleyado na nagtatrabaho sa paligid ang nanirahan dito sa mismong maliit na bahay na ito, malapit sa pangunahing mansyon. Ay sorry, hindi pala ito nakakabit. May built-in na kabinet at pangit ang tiles sa kisame. Bakit paulit-ulit itong ginagawa ng mga tao? Ibig kong sabihin, hindi na nila ito ginagawa ngayon. Pero noon, tinatapan nila ang magagandang puting kisame na mga pangit na styrofoam na tiles. Wow, sobrang kitid ng pintuang ito. Tingnan mo ito. Hindi nga kasya dito. Uy, ang astig ng kwartong pinasok natin. Wow! Oo, ito sigurado ang maliit na kubo para sa tagabantay ng gate o katulto na nagtrabaho para sa pamilya noon. Siguro para sa kanilang pamumuhay, malamang nandito na ito ng mga siglo. May gate guard dito sa property na ito. Nagpinta sila ng magagandang tanawin ng kalikasan, gaya ng nakikita mo noong panahon na nandito sila. Gaano kaya kadami ang gawain ng tagabantay ng gate? Sa tingin ko, inaalagaan niya ang bakuran at baka tumutulong din sa bahay paminsan. Pero di ako sigurado. Mukhang libre rin tirahan nila rito. May maliit na pugo ng tinapay sa likod. Magandang cast iron oven dito sa harap. At syempre, isa sa mga typical na Pranses na upuan, yung mga typical na upholstered na Pranses na upuan sa tabi nito. At pagkatapos, isang napakalaking kabinet. Magandang bahay na katabi ng pangunahing bahay doon. Gusto ko rin itong bangko dito. Gaganda ng mga telang nandyan. Sige. Wow, at nandito naman ang harapan ng bahay. Isang napakagandang ari-arian na matagal nang nakatayo dito. Hindi ako nagbibiro, mula pa ito noong 1639. Halos 400 taon na yon. At isang pamilya lang ang nanirahan dito sa buong panahong yon. Halos hindi ako makapaniwala na may kasaysayan itong umaabot ng 400 taon. Oo, nakikita natin dito. Posible pala. Minsan, sa kasamaang palad, bumabagsak ito at yon ang kinahihinatnan niyan. Kaya pag-usapan natin kung sino ang talagang nanirahan dito dahil mas malalim ang kasaysayan kaysa akala natin. Sa itaas ng pinto, nakita namin ang inukit na batong may petsang 1,639. Para bigyan ng perspektiba, noong 1,639 si Louis, ang ika-13 pa ang namumuno sa Pransya. Iisang pamilya ang nagmay-ari ng lugar na ito ng halos 400 taon. Ang mga Morel. Makikita mo agad na hindi sila mga magsasaka. May mga kwaderno na puno ng batas sibil ng Pransya, kontrata, pananagutan at pagtatag ng kumpanya. May isang tao dito na abogado. Mga abogado at musikero, mga edukadong tao mula henerasyon hanggang henerasyon. Pero ang huling nagmana ng bahay ay sumira sa nakasanayan. Siya si Etienne, isang kimiko. Imbes na magtayo ng karira sa Paris, umuwi siya at ginawang pribadong laboratorio ang bahay nila. Ang isa niyang kinuhumalingan ay ang halimuyak ng Violeta. Para makuha ito ng perpekto tulad ng gawa ng kalikasan. Heto ang totoo, mahalaga ang gawa ni Etienne. Ang ambag niya ay nagbunga ng ilang tunay na tuklas sa mundo ng pabango. Malaki ang tsansa na ang pabango mo ngayon ay may utang na loob sa mga natuklasan ni Etienne sa loob ng bahay na iyon mahigit 1 siglo nang nakalipas. Matagal nang nanirahan dito si Etienne, noong 19 na siglo hanggang unang bahagi ng ika-20 siglo.
Pagkatapos niya, ginamit ulit ang lugar ng ilang panahon bilang maliit na museo pa nga. Pero noong 2009 na nahimik ng lugar, ang tanging bakas na naiwan ay isang liham na naka-address sa isang babaeng nagngangalang si Lingay. Ano ang nangyari dito sa mga huling dekada at kung ano talagang naiwan dito ay nananatiling misteryo pa rin sa amin. Sige, pasok pa tayo sa Harden. Kaya ang mga unang nanirahan dito, hindi lang basta magsasaka o iba pa. Ito ay mga taong mataas ang pinag-aralan na pumunta rito at sila ay tinatawag gaya ng tawag sa kanila sa Pranses. Sa Pranses, tinatawag silang mga edukado. At ang mga taong may pinag-aralan ay tumutukoy lang sa mga taong nag-aaral sa mga universidad at tinatawag ang kanilang sarili na edukado na naiiba sa karaniwang uri ng tao. Pero yun ang totoo para sa Manor na ito. At ang mga taong nakatira dito sa pangkalahatan ay mga nagtatrabaho sa batas o mga alkimista, lalo na yung mga sumunod na tumira sa bahay na ito. May mga kimiko at alkimista noon. Gusto ko rin ang Manor dito sa likod na bahagi, lalo na yung malalaking simenea na kitang-kita. Tingnan mo dun, yun ay tore ng simbahan at dito naman may isa pang tore sa likod bahay na hindi ako sigurado kung para saan. Baka konektado ito sa ibang bagay na hindi pa natin nakikita. Tingnan natin saglit sa loob. Kaya oo, parang isa itong bodega sa ngayon. Sige, may nakikita akong barbed wire na nakasabit doon. Interesante. Gusto ko lang umakyat. Gusto ko lang makita kung ano ang meron sa tore na to. Sige? Sa kabuuan, mga gamit lang to para ayusin ang Manor. Makikita mo to, gawa to sa plastic. Pero kapag nakita mo to sa gilid ng isang gusali, alam mo na. Ito ang mga structural na bahagi na may beam sa loob para suportahan ang gusali at pigilan itong gumuho. Sige, akyat pa tayo. Diyos ko, hindi ako makapaniwala. Oo, hindi ko inasahan na makakakita ko ng ganito dito. Para sa mga hindi nakakaalam kung ano ang tinitingnan natin ngayon, ito ay isang bahay ibon. At oo, makakakita ka ng ganito sa ilang kastilyo. Nakakita na ako ng ilang mga kastilyo at malalaking manor sa Pransya na may ganitong klase ng mga tore sa Harden. At pagkatapos, ang mga ibon ay pupunta at gagawa ng pugad dito. Nakikita ko ngayon na wala pang ibong namumugad sa tore na ito, pero hindi pa siguro panahon ng pagpugad ng ibon na yon. Wow! Hindi ko inasahan na makakakita ako ng ganito. At tingnan mo rin ang estruktura ng gubong. Napakaganda pa ng kondisyon nito. Nakakatuwang makita. Medyo naguguluhan ako na nakita ko ito sa ganitong paraan. Hindi ko ito nakita 7 taon nang nakalipas nung una akong napunta dito na may ganito palang kalaking tor ng mga ibon sa likod bahay. Ano ito mga magasin na nakadikit dito sa pader? Galing pa ito noong 1954 gaya ng nakikita mo. Tingnan natin ng mabuti. Spectacular. Wow! 12 pahina ng spektakula. Spectacle at mayroon pang maliit na bintana para makasilip sa labas. Pero sa tingin ko, oras na ngayon para pumasok tayo sa Manor at ipakita sa inyo ang lugar na iyon at ikwento pa ang tungkol sa kasaysayan nito. Nagkasya ako bago pumasok na maglakad-lakad muna ako sa hardin para makita kung gaano talaga kalaki ang lugar na ito. Dahil hindi ko talaga naramdaman kung gaano kalawak ang harding ito. Ayos, may bakod pa pala kayo dito sa labas? Wow, napakalaki pala ng ari-arian nila. Ang ari-arian na ito ay sobrang astig nito. Nakikipaglaban lang ako para sa ilang metro kwadrado sa lungsod ng Amsterdam at tingnan mo kung anong meron ang mga tao dito sa probinsya. Hindi ba't kamangha-mangha talaga ito? Kahit itong magandang puno at ang linya ng kuryente na dumaraan mismo sa punong ito
sa kung anong dahilan, pati na rin ang kahangahangang puno rito. Baka ngayon lang nila ito itinanim. Binili nila ang bahay 400 taon nang nakalipas at mula noon ay nakatayo na ito rito. Ang galing naman nun. Sige, pasok tayo sa loob ng lugar na ito at ipapakita ko sa iyo ang isang bagay na siguradong hindi mo mapapaniwalaan. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang lugar na ito ay literal na laging bukas? Laging may daan papasok sa bahay na ito? Dahil sa paglipas ng panahon. Itong buong pader dito, dahil sa paglipas ng panahon, itong buong pader dito ay bumagsak palabas ng bahay. Makikita mo ang bintana sa taas, ang hagdan dito, at nagkaroon ito ng parang natural na pasukan papunta sa property na ito. Dito, makikita mo pa rin ang natitirang bahagi ng pader. Literal na nakahawak ako sa pader ngayon para makapasok sa bahay na ito. Wow! Ito ang hagdan ng lahat ng hagdan. Akyat tayo sa itaas, makikita mo mamaya, pero una nating iikot ang ibaba. Ipapaliban ko muna ang kaliwang bahagi dahil yun ang lugar ng trabaho ni Etienne. At ang kanang bahagi dito ay magdadala sa atin sa isang napakagandang kainan sa loob ng bahay. Kaya ang pamilyang Morel na nanirahan dito ay mahigit 400 taon nang nakatira rito at lahat ng taong tumira dito ay malamang na naglakad sa mga pasilong ito. Gusto ko rin na kahit 7 taon nang inabandona, maganda pa rin ang condition ng property na ito. Ibig kong sabihin, buo pa ang mga salamin, walang vandalism o graffiti at maayos pa ang lugar. Nakasabit pa rin dito ang mga chandelier. Gusto kong makita ang respeto para sa mga inabandonang property tulad nito, lalo na't kilala rin ang property na ito. At yun na nga. Maraming tao ang dumaan dito sa paglipas ng panahon. Magandang fireplace na nakatayo dito sa sulok sa gitna ng kwarto. Ito ay isang marble na fireplace. Mukhang fireplace itong nyari sa bato. Wow! May ilang kahon dito. At itong mga drawer, ang ganda talaga nito. May upuan sa sulok doon. Wow! Pati dito, may desk area na pwede kong pagtrabahuan kahit kaunti. At syempre, ano ba naman ang isang French na bahay kung wala ang isa sa mga magagarang upuang ito na may napakagandang upholstery sa sala ng bahay na ito. Wow! Makikikita mo rin dito sa pader na gumamit sila ng napakagandang wallpaper para palamutian ang kwartong ito at gawing espesyal talaga. At iyan ang nagdadala sa akin sa unang bahagi ng kwento. At yun ay ang mga ninuno at mga ninuna ni Etienne. Si Etienne ay dumating pa kalaunan. Siya ay nasa bandang 1,100 naraan ipinanganak siya nung 1,100 naraan at 50 pumanaw nung unang bahagi ng dekada 2000. Pero ang kanyang ang kanyang mga ninuno at mga ninuna. Sila ay talagang malalim ang kaalaman sa kimika at mga chemical ng paggawa ng mga tina. At noong 1,800 sa Pransya, ang paggawa ng tina ay isang umuusbong na negosyo. At sila ang mga taong nakaimbento ng lahat ng mga tina na kailangan para sa paggawa ng mga damit at kasuotan. At syempre, pati na rin ang mga kulay, gaya na nakikita natin dito sa wallpaper at mga tela, tulad ng nasa upuan sa salon sa ibaba. Wow, may ilang upuan pa rin na nakatayo dito. Kaya ang mga taong ito, sila ay napakahalaga talaga para sa mga revolusyon na pinagdaanan ng Pransya. Walang koneksyon ang paggawa ng mga tina sa kahit sino. Ito ay konektado sa isang grupo ng mga kemiko at siyentipiko na nagpaunlad nito sa loob ng mga dekada at maraming tao ang lumahok sa imbensyong iyon. Sa hindi ko alam na dahilan, basta na lang tayong pumasok sa isang kwarto, pasensya na. Sa hindi ko alam na dahilan, basta na lang tayong pumasok sa isang silid tulugan. At itong silid tulugan na ito ay parang hindi bagay dito. Kasi dito mismo ay ang pintuan palabas at pagkatapos dito, katabi lang ng sala, meron tayong silid tulugan. Maaring ito ang silid tulugan na tinulugan ni Etienne noong mga huling araw niya. Ibig kong sabihin, hindi naman siya masyadong matanda ng kumanaw, kaya akala ko hindi pa siya ganoon, na parang hindi pa siya hirap maglakad o may iba pang ganong problema.
Isang makinang panahi ang nakatayo dito, gaya ng karaniwan sa mga lugar sa Pransya, at ito rin ay talagang astig. Makikita mo na naglagay sila ng mga gyro sa likod ng wallpaper. At ito na ang bagong wallpaper, tapos nandyan pa rin ang lumang wallpaper sa likod nyon. Makikita pa nga natin kung kailan nila nilagay ang wallpaper dito. Nakasulat na 1975, kaya itong nasa ilalim dito malamang mas matanda pa kaysa sa nasa ibabaw. Makikita mo rin lahat ng mga kable at mga wiring na dinagdag nila pagkatapos. Isang balat na pinukpok ng mga pako sa paligid ng mga saksakan ng kuryente dito. Malamang hindi ito papasa ngayon kung may inspeksyong electrical, pero noon ay ayos lang ito sa kanila. May maliit na mesa sa tabi ng kama na may mga bulaklak at kung ano-ano pa rin sa ibabaw, longvit at travele-age. Ang pagdaan ng panahon, sabi doon, kailangan ko pang pag-isipan yan sandali. At syempre, may maganda ring rocking chair dito. Mukhang marmol na Italianong fireplace ito. Palaging may bitak kapag natatagpuan ko sa mga ganitong lugar. Wow! Astig ang talim ng fireplace na yan. Kahit itong salamin dito, hindi pa rin basag. Parang gawa ito sa isang uri ng kahoy na roble. Isang magandang salamin sa loob at may crest pa dito sa itaas. Maaring nasa pamilya na ito ng ilang dekada at dekada at dekada na. Pero sa kasamaang palad, ipinapakita na rin ng bahay ang tanda nito at ng pagkasira sa paglipas ng panahon at medyo malungkot yon para sa akin. Ano kaya ang meron dito? Anong kwarto ito? May maliit na lamparang nakasabit dito sa pasilyo. Mukhang ito ay parang kusina. Dito, makikita mo pa ang mga diaryong natuklap mula pa noong 1977. Baka nire-renovate nilang bahay gamit diaryo. Oo. At may palanggana rin dito sa ibaba. May diaryo ba dito? Hindi, disenyo lang ito. Akala ko wallpaper yon. Pagkatapos, makakasilip na ulit sa labas. Sige, pero ngayon, dadalhin kita sa isang napaka-espesyal na kwarto. At naniniwala ako, bukod sa silid tulugan sa itaas, ito ang paborito kong kwarto sa bahay. At ito mga kaibigan, ang lugar kung saan nagtatrabaho si Etienne. Madalas niya itong ilarawan sa kanyang mga tala. Tinawag niya itong kanyang kwarto sa bahay at marahil dito rin siya pinakamatagal na natili. Kaya habang ang kanyang mga magulang, lolo't lola at lahat ng kaugnay sa kanilang pamilya ay abala sa paggawa at pananaliksik ng mga tina, si Etienne ay pinili ang ibang landas sa buhay. Si Etienne ay nagpanaliksik ng mga pabango at nakalikha ng marami sa buong buhay niya. At naniniwala akong nabasa ko rin sa kanyang mga tala na pinag-aaralan niya ang amoy ng bioleta at kung paano ito maililipat, kung paano madadala ang mga natural na amoy na yon sa isang chemical na anyo. At sa tingin ko, napakagandang agham nito na pag-ukulan ng oras at ialay ang iyong buhay para dito. Makikikita mo pa nga na may ilan sa kanyang mga gamit sa trabaho na naiwan pa rito. Lahat ng kanyang mga file, mga test tube at lahat ng gamit na ginagamit niya sa paggawa ng kanyang mga pabango at sa lahat ng kanyang trabaho. Ito rin marahil ang isa sa mga dahilan kung bakit nanatili ang lalaking ito dito sa kanayunan ng Pransya at hindi lumipat sa isang lugar tulad ng Paris. Dito niya natagpuan ang katahimikan, hardin para likhain ang mga pabangong ito, oras, kapayapaan at dito na lang siya nagtatrabaho mula sa bahay kaysa sa malaking laboratorio. Ang galing nun! Dito sa kwartong ito, niya ginugol ang lahat ng oras niya, nagtatrabaho sa kanyang mga eksperimento. May nakasabit na metal na chandelier sa kisame kasama ang magagandang kahoy na disenyo sa itaas. At meron ding isang lugar para umupo dito sa banda rito. May built-in cabinet sa likod nito. Ibig kong sabihin, built-in na mga kabinet, madalas mo silang makita sa Pransya. Nasa lahat ng dako sila. Hindi na ganun karami dito sa isa na ito. At syempre, malinaw naman, may fireplace ulit, isang apuyang marmol.
Anong klaseng kwarto meron tayo dito? Sa tingin ko, bahagi ito ng kanyang lugar na pinagtatrabahuhan pero sa isang punto, maaring naging kusina rin ito. Makikikita mo na nandito pa rin ang fireplace, nasa tabi pa rin nito ang mga kahoy. At mukhang isang fireplace ito na talagang ginawa para sa bahay na ito noon pang mga nakaraang taon. At hindi ito kailanman binago. Isang napakalaking kahoy na biga ang umaabot sa kahabaan ng gusali. At pagkatapos ano ito? May mga maliliit akong lagayan sa pader. Ang cute naman yan. Wow! Oo, sigurado akong ito ang naging kusina noon nung mga nakaraang panahon. Gusto ko ring silipin dito sa likod. Ang buong gusaling ito ay literal na gumuuguho ngayon. Ito ang lahat ng imbakan ng kahoy at iba pang lagayan nila para sa bahay. Bakit gugugulin ng lalaki ang buhay niya para lang sa amoy ng iisang bulaklak? Para maintindihan yon, dapat maintindihan mo ang Violeta. Dahil kakaunti lang ang mga bulaklak sa kasaysayan na ganoon kamahal o ganoon kahirap makuha ang halimuyak nito. Sa Pransya, ang Violeta ay hindi lang basta bulaklak. Ito ang naging lihim na sagisad ni Napoleon. Nang ipatapon siya noong 1814, nangako siya sa kanyang mga tagasunod na babalik siya kasama ang mga Violeta. At mula noon, nagsuot ng bulaklak ang kanyang mga taga-suporta upang tahimik na makilala ang isa't isa sa buong bansa. Si Marie Louise, pangalawang asawa niya, ay naging dukesa ng Parma at ginawang mismong sagisag ng kanyang lungsod ang mga Violeta. Pagsapit ng ika-19 na siglo, naging isa ito sa pinakasikat na pabango sa Europa. Pero may naging problema. Napakahirap gawin ng natural na pabango. Kahit noong rurok ng kalakalan, kung saan ang mga taniman sa paligid ng gas ay nadidistila ng daan-daang toneladang bulaklak taon-taon, tinatayang 33,000 kilo ng bulaklak ng lila ang kailangan para makagawa ng 1 kilo ng langis. Higit na lumampas ang tao sa kayang ibigay ng kalikasan. At kaya nung 1,872 aleman na kimiko, sina Timan at Kruger ay sa wakas muling nilika ang amoy sa isang laboratorio mula sa isang compound na tinatawag na ayonan. Malaking tagumpay sa pagbuo ng modernong industriya ng pabango. Gayunpaman, itinago ng lila ang lihim nito. Ang molekulang nagdadala ng amoy ay siya ring nagpapahinto sa ating pang-amoy. Singhutin mo ito at sa isang saglit ay mawawala tapos dahan-dahang babalik at muling maglalaho. Isang pabango na nawawala kahit hawak mo pa ito. Ang naglalahong amoy na yon na pinaghahabol ng mga emperador at mga kimiko ang mismong bagay na ikinulong ni Etienne ang sarili niya sa bahay para makuha. Sige, susubukan natin ito. Susubukan nating umakyat. Sa tingin ko, hindi naman ito masyadong masama, pero yung isa sa taas papuntang susunod na palapag na gusto rin namin kunin ay mas malala. Matibay ba ito? Tingnan mo kung gaano katibay, lakaran mo lang. Walang problema. Kahit nakabaon dito sa pader, malamang, ibig kong sabihin, may bote ng alak dun ngayon. Tingnan mo ang painting na nakasabit pa rin dito. Paano kaya yun nakaligtas sa lahat ng panahong yon? Wow! Tingnan mo to. Literal na guhit o pintura ito ng mismong bayan. At dito makikita natin ang simbahan. Pagkatapos sa tabi ng simbahan, dito sa side na to, hindi ba? O sa side na ito? Hindi ako sigurado. Nandyan ang bahay na kinaroroonan natin ngayon. Talagang kamangha-mangha yan. Kaya may isang tao dito sa lugar na ito na ginuhit ang bahay at ito ang naging resulta. Pwede mong silipin ang likod bahay. Kwarto ito na may tanawin, di ba? Natatakot akong umakyat mamaya. Siguradong nakakakilabot yon. Sige. Kahit dito, sa kamalig. Grabe, lahat ay gumuuguho at lahat ay nasisira. Sige, akyat tayo dito sa itaas at tingnan natin. Oh, tingnan mo to. Ito ang kwarto ng mga bata. Nandyan pa ang maliit na desk para sa pag-aaral. Hindi ko alam ang nangyari sa mga anak ni Etienne matapos siyang pumanaw noong dekada 2000. Ikukuwento ko yan mamaya.
Pero hindi ko alam kung buhay pa ang mga anak niya. Siguro nagkaanak siya dahil noon buhay na buhay ang bahay na ito. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi na sila pumupunta rito at iniwan ang bahay na parang abandonado. Dito makikita natin ang kama na ayos pa rin na may asul na bedpan sa tabi nito. Napakaganda niyan. At ang kisame dito ay tuluyang bumagsak. Wow! Bibigyan ko pa siguro ito ng 5 taon at malamang buong bahay na ito ay guguho na. Kamusta kayong lahat? Aparador na puno ng sirang linen. Isara na natin ito. Kaya ayun. Ang wallpaper na ito ay kamangha-mangha sa loob ng kwartong ito. Tingnan mo yan. Dumaan tayo sa hallway ngayon. Ipapakita ko sa iyo ang mga kwarto dito sa itaas. At magsisimula tayo sa paborito kong kwarto. Sa tingin ko, isa pa rin ito sa mga paborito kong kwarto sa lahat ng abandonadong lugar na napuntahan ko. Ito ay tiyak ng master bedroom ng bahay. At ito ay nagpapakita ng marami tungkol sa pamilyang ito. Ipinapakita nito ang karangyaan ng pamilya, ang mga taon ng pagtatrabaho sa paggawa ng tina. Makikita mo ito sa mga kulay ng kwartong ito. Dinadala rin ako nito sa katapusan ng sambahayang ito. Ano na ang nangyari kay Etienne? Hindi ako 100% sigurado sa katapusan ng bahay na ito, pero nakausap ko ang ilang taga-baryo at sinabi nilang namatay siya sa loob ng bahay noong bandang mga taong 2,000 dahil sa aksidenteng chemical. At siguro mga nasa edad 50 hanggang 60 taong gulang na siya noong panahong yon. Kaya, ibig kong sabihin, yung naging dahilan ng kabuhayan niya ang siya ring pumatay sa kanya sa huli. Nakakatuwang isipin yon, nakakalungkot para sa kanya, pero tiwala akong naging maganda ang buhay niya dito. Hindi ba't pangarap ng lahat na matulog, na makatulog sa ganitong kama? Hindi ito masama. Napakaganda pa rin ng pagkakagawa. Sa mga kurtina, pwede mong tabingan ang sarili mo, parang bumalik ka sa pagkabata. Parang maliit na, oo, kubo na ginawa mo para sa sarili mo at pwede kang magtago dito sa gabi. Nasa tabi pa rin ang mesita. Anong klaseng mga libro ang binabasa niya? Hindi, wala akong maintindihan dito. Oo, grabe. Ang ganda ng nightstand, ang dami pang drawer sa ilalim. Nakakaakit talaga sa akin ang kama na ito. May bulaklak at kung ano-ano pa sa ibabaw. At dito naman makikita natin ang kanyang mesa na may ilang nota ng musika, Dietrich and Company in Brussels. At malinaw naman ang mga tao sa bahay na ito at malamang pati na rin si Etienne ay mga tumutugtog ng piano at violin at mga katulad nito. Mataas ang kanilang pinag-aralan kaya laging kasama ito sa kanilang gawain. Maganda rin ang upuan sa sulok. Kaya tulad ng nakikita mo, lahat ng mahalagang bagay sa bahay tulad ng mekanismo ng mga orasan ay ninakaw na. Alam ko rin na matapos ang 7 taon, may mga pumapasok dito at iniisip na pwede nila itong gamitin. Halimbawa sa ibabaw nito, malamang ay mayroong isang uri ng estatwa dati. Siguro meron nun 7 taon na ang nakalipas, pero ngayon ay ninakaw na. Medyo nakakalungkot pero naiintindihan ko. Dito may marble na fireplace na may built-in na salamin sa itaas at kadalasan may palamuti sa ibabaw ng pinto o painting sa ibabaw ng fireplace. Makikita mo rin dito na parang pinutol ang canvas sa tingin ko at yung painting na dating nandito ay ninakaw na. Ano itong kwarto dito? Hindi ko ito maalala pero mukhang parang meditation room o kwarto para sa sining. At siguradong may isang tao dito sa bahay na pintor talaga. Kita mo naman, iginuhit nila ang simbahan at malamang mula sa hardin dito kasi makikita mo na ito ang kanilang kamalig. Mukhang dito ang bahay ibon. Nang tuluyang naputol ang mga halaman sa hardin, tanaw mo na ang buong simbahan mula likod bahay. Ang galing, naiwan pang lahat dito ng ganyan.
At dito naman, may isa pa tayong guhit at yung isa hindi ko pa talaga maiuwi ngayon. May ilan pa mga nota ng musika at mga bagay na naiwan dito. Wow, ang ganda ng lugar na to. Pinalamutian nila ang buong pasilyo nila ng magandang disenyo ng bulaklak na nakikita natin dito. Ang espesyal naman nun, kaya ang sarap magstay dito. May isa pa tayong kwarto na may bedpan at lahat ng kailangan at may mga bulaklak din sa tabi ng kama. May ilang kwarto ako sa bahay, hindi man ito pinakamalaking manor, pero tama lang ang sukat. Sasabihin ko, itong upuang ito, itong lounge chair na inaasahan kong nasa hardin ng bahay, pero sa hindi ko alam na dahilan, nandito siya sa kwarto. Mga nakalitaw na biga, nakikita natin sila kahit saan sa bahay. Napakaganda talaga ng ayos nito. Wow, di ko alam ano tong bagay dito ah. Mukha siyang sabitan ng coat pero siguradong hindi naman. Baka lalagyan ng ilaw o iba pa, di ko talaga alam. At ito ang pinakakanan na kwarto sa manor at gusto ko rin talaga ito. Dahil meron itong typical na French na uka sa pader kung saan dati nakalagay ang kama pero ang kama ay nakapwesto, isang magandang French na kama rin at may French na korona sa ibabaw nito. Tingnan mo yan. Hindi ba't isa yung obra maestra? Kahit dito sa tabi, may banyo tayo. Isang napakasosyal na banyo. Ang ganda niyan. Ang banyo na ito ay buong nilagyan ng wallpaper. Wala nang matino tao ngayon ang maglalagay ng wallpaper sa banyo. Pasensya na sa mga nanonood ng video na may ganon. Pero yun talaga ang opinyon ko. Kung meron ka, sabihin mo sa akin kung may banyo kang may wallpaper. Mag-iiwan ka ng komento at padalhan ako ng litrato sa email. Gusto ko talagang makita, siguradong astig yan. At heto pa ang isa pang desk para sa pag-aaral na punong-puno na ng kalumaan ngayon dahil sa kisameng nagkakabagsakan sa ibabaw niyan. Wow! May bulaklak pa at kung ano-ano pa. Uy, may bandila ng Pransya sa likod dito. Ang ganda! May buong marble na fireplace din dito sa ibaba. Para sa akin, ito ay holster ng baril para sa gun show. Nakakabaliw isipin na maganda pa rin ang mansyong ito kahit ang dami ng lumipas na panahon. Sa palagay ko, dahil ito sa baryo, binabantayan pa rin ng mga tao ang lugar. Ibig kong sabihin, hindi ka naman nila pinagbabawalan na pumunta rito, pero binabantayan nila ang mga ginagawa mo habang nandito ka sa loob. At para sa akin, maganda yon, napakagandang bagay niyan. Sige, oras na para subukan umakyat sa susunod na palapag at medyo, iniisip ko lang, paano ko kaya ito gagawin? Sa tingin ko, ganito ko ito didiskartehan. Tingnan nyo para makita nyo kung ano ang ginagawa ko. Ganito ko ito didiskartehan. Hindi ako dadaan sa hagdan dahil itong mga hagdan na to, halos wala na talaga sila. Ayan na naman ang kampana ng simbahan. Kukunin ko ito tapos ikot ako ng ganito at aakyat ng ganito. Pero ang nakakatawang bahagi nito ay kailangan kong gawin ito habang may hawak na kamera. Nagbibigay lang ako ng tips kung gusto mong umakyat dito balang araw. Gusto kong makita ang ikatlong palapag. Marahil hindi naman sulit. Sige, subukan natin gawin ito ngayon gamit ang kamera at mas magiging masaya pa ito. Phew! Sige, ganito. Mas mahirap yon. Sa tingin ko, kailangan kong umakyat at tumapak sa hagdan ngayon. Sige. Nagawa natin. At tingnan mo kung saan tayo nakatayo ngayon, literal mong makikita ang labas ng lugar na to mula rito. Grabe. Mukhang napunta tayo sa parang attic sa itaas. Attic. Akala ko mas marami pa dito sa itaas. Makikita mo na may mga dating kama dito sa itaas, pati na rin ilang mga upuan na malamang hindi na kailangan sa bahay.
Sa kabuuan, isang attic lang talaga. Isang espasyo sa attic, pati na rin yung lumang frame ng kama at lahat. Bago pa nilagay ang canopy bed, ito siguro ang una nilang ginamit. At 12 ng mga papel ng nota na nakakalat pa rin sa sahig. Pagkatapos ng 7 taon, bumalik ka at naranasan mo ulit ang nostalgia, may bago kang kwento. Sa tingin ko, napakaganda talagang makabalik dito at sana ay nagustuhan mo rin ito. Ang paglilibot na ibinigay ko sa iyo sa magandang manor na ito at ang kwento na konektado rito. At dahil dyan, natapos mo na ang video. Kaya malamang isa ka ng regular na manonood. Pero kahit na regular kang manonood, kung nakasubscribe ka na, tingnan mo pa rin sa ibaba kasi minsan inaalis ka ng YouTube sa listahan ng mga nakasubscribe sa channel. Mahalaga sa amin na mapanood ng lahat ang mga video na ito para magpatuloy ang aming mga adventures sa buong mundo. 70% ng nanonood ng video ay hindi pa subscribe sa channel. Nakakagulat ito para sa akin. Dapat bumaba ito at target namin ang 1 milyong subscribers. Kaya maraming salamat sa inyong lahat sa panonood ng video ngayong linggo. I-like niyo ito. Mag-comment kayo sa ibaba at magkikita tayo ulit sa susunod na linggo sa isa na namang napakagandang paglalakbay. Paalam!